So, magsisimula ako sa ika-4 na parte na, ikahuling parte ng aming tatalakayin. At ito ay ang pagsimula ng dictatorial government sa pamumuno ni Aguinaldo. So, ang unang linya sa aking parte ay Filipinos should be the one who should govern the sons of this land. So, sa madaling salita, tayo lang dapat, mga Pilipino, ang mamahala sa sarili nating bayan. So, noong May 19, dumating si Aguinaldo sa Pilipinas galing Hong Kong. Nakipag-usap siya kay G-Week, correct me if I'm wrong po. Sinabi na sumasang-ayon ang lahat sa ating plano na kalayaan. Dito rin nag-announce si Aguinaldo na ang revolusyon ay magpapatuloy sa ika-13 araw ng Mayo or May 31. So, ang next dan ay ang kautusan noong May 24 or May 24 din. So, maaring tandaan natin ito dahil babanggit pa siya sa ibang parte ng pagtatalakay natin. So, ang unang, kasi may 4 na kautusan. Ang unang kautusan ay ang pagkakaroon ng dictatorial government na susunod sa utos o sistema. Ang sumunod ay ang pag-ayon sa dictatorial government na hindi magkakaroon pa ng negosasyon sa Spanish regime regime dahil sa hindi nila pagsunod sa nakasulat sa biyak na bato. Ang pangatlo naman ay tayo ay poprotektahan ng North American nation. Ngunit sinabi ni Aguinaldo dito na sila ay disinterested protector natin. So ang pang-4 o huli, pinangalanan niya itong the dictator. Matatapos na ang konstitusyon ng biyak na bato. Ito ay nilagdaan ni Emilio Aguinaldo. Ang dating Revolutionary Republic of the Philippines ay magiging dictatorial government of the Philippines. So, sinasabi dito na ang dictatorial government ay ang pamamahala sa isang bansa o isang nation ng mayroong isang tao, isang maliit na grupo na mamamahala sa buong lugar na ito. So, noong June 12, sa Kawit, Cavite, binasa ang Act of Proclamation of the Independence of the Philippine People na isinulat ni Ambrosio Rianzales Bautista at siya rin ang nagbasa nito sa harap ng maraming tao. So, ang Act of Proclamation ay isang mensahe ng pagpapatigil ng Spanish domination. Bakit? Sinabi ng mga Pilipino na ang Act of Proclamation ay isang mahaba ngunit simpleng reklamo dahil nga nung time na sinakop tayo ng mga Espanyol, nakaranas tayo ng pagmamalupit ng mga sumakop sa atin. So, ang sinasabi nila na ang mga nangyaring iyon ang kumitil sa buhay ng maraming taong importante sa Pilipinas o sa mga Pilipino. Ito rin ang nagsimula ng revolusyon at ito ang nagkaroon ito ang naglatag na ang Pilipino ay mayroon ng kalayaan at karapatang mabuhay ng mag-isa. So, napansin ng marami na mayroong isang passage sa Act of Proclamation na nagsasabing Filipino were under the protection of the mighty humane North American nation na sa susunod nating tatalakayin o mamaya ay masasabing mali
ang sinabi ito. O marami ang hindi sumasang-ayon na dapat hindi ito sinabi sa proclamation nito. So, sinasabi din na ang Act of Proclamation of Independence ay nakabatay sa kung kailan nanalo o nakalaya ang bawat lugar. Katulad sa Cavite, June 2, sa Kalumpit at Batangas, June 10, San Fernando, Pampanga, June 14, at ang huli ay Calamba, Laguna, June 8, June 16. So, ito na ang June 18 decree o kautusan noong June 18. Si Aguinaldo ay nagtatag ng decree para sa organization ng pueblo o town government. Dito na nagsisimula ang pagkakaroon ng dictatorial government dahil magkakaroon na ng mga pinuno ang bawat probinsya o mga lugar sa Pilipinas o sa ating bansa. Noong August 3, namahala si Aguinaldo sa panunumpa ng mga pinuno na siyang pinili o binoto. Alinsunod sa June 18 decree, magkakaroon ng pinuno at miyembro ang mga probinsya. So, sinasabi nga natin na habang lumilipas sa panahon, sinusunod yung kautusan o batas na itinatag ni Aguinaldo. So, ito naman ay ang June 23 decree. So, sinasabi dito, ang pagkakaroon ng dictatorial government ay hindi naman kailangan dahil magkakaroon ng revolusyon sa ika-29 ng April. So, sinasabi dito na sinasabi na hindi naman kailangan ng dictatorial government dahil ang revolusyon ay naaayon sa mga taong nasa lugar. Diba? So, itinuturing ng Hong Kong Junta ang North Americans bilang bagong nakaapi. Ngunit, hindi ito pinansin ni Aguinaldo. Dahil, para kay Aguinaldo, kumbaga, inisip niya pa rin na Amerikano ang mapoprotekta sa mga Pilipino. Kasi, yun nga yung naipangako ng presidente ng American na si McHenry. Hindi alam ni Aguinaldo, papasok na ang mga Amerikano sa Kamaynilaan sa pumuno ng American President na si McHenry. So, yan. Walang alam sa Aguinaldo sa ginagawa ng mga Amerikano. Hindi niya pinansin ang babala ng mga Hong Kong Junta at sabi dito, hindi niya nakikita kung ano ang ginagawa ng mga Amerikano. Kasi nga, nakafocus siya sa pagpapatuloy sa pagtatag ng dictatorial government. So, ang sinasabi ng maraming Pilipino, ang May 24 decree ay isang malaking pagkakamali. Dahil tama naman sila. Naging pagkakamali yung May 24 na decree. Bakit? Kasi unang-una nabanggit doon na ang North American nation ay ating tagapagligtas o tagaprotekta. Ngunit hindi ito nangyari at kabaliktaran ang nangyari. So, yan. Wala ng Great American Nation. At dahil ito, kay Apolinario Mabini. So, balikan lang natin. Dahil sa paggamit ng salitang dictatorial, ginamit itong bala ng mga Amerikano na maaari nilang gamitin sa mga Pilipino. At matatalakay natin yan sa mga susunod pang tatalakay. So, okay, may nalagpasan pala tayo. Noong pinabasa ang Act of Proclamation pala, may dalawang grupo na ng mga Amerikano na naglalakbay patungo sa Maynila. So, akala, hindi alam niya Aguinaldo, syempre. So, hindi din alam niya Aguinaldo na ang misyon ng mga Amerikano ito ay sakupin ang archipelago at hindi para protektahan ang mga Pilipino. So, kaya yung sinasabi nila ang idea ni Aguinaldo dun sa June 18 decree ay mali. Kaya nawalan ng Great American
North American nation at dahil ito kay Apollinario Mabini. So, background check lang kay Apollinario Mabini, anak nila, siya ay anak nila Incencio Mabini at Dionisia Mabini, pinanganak noong July 23, 1864 sa Tanawan, Batangas. So, si Theodore M. Calao. Sino nga ba si Theodore M. Calao? So, si Theodore M. Calao ay isa sa mga tagahanga ni Mabini dahil hinangaan siya ni Mabini. Hinangaan niya si Mabini dahil, kumbaga para sa kanya, hinangaan niya si Mabini kasi si Mabini, estudyanteng mahirap. Mahirap ang buhay nila. Ngunit, hindi sumusuko si Mabini sa pag-aaral. Kaya hinangaan siya nito. At nagkaroon ng scholarship si Mabini sa Letran sa Maynila. Ang Letran sa Maynila ay isa sa mga paaralang, kumbaga, top tier na paaralan noon sa panahon dati. So, ngunit, tumigil siya sa pag-aaral at kinailangan niyang magtrabaho. Nang mag-aral siya sa Universidad ng Santo Tomas, nakilala siya bilang the student without books. Dahil, nakapagtapos siya ng kursong abogasya noong 1894 nang walang libro. Kumbaga, natuto siyang mag-aral ng mag-isa, ng nakikinig sa mga kanyang profesor. So, si Apollinario Mabini ay bumuo ng lihim na panilitan na nagsimula kay Numeriano Adriano na kanang kamay naman ni Mabini. Ngunit, noong Enero 1896, na paralisa ang parehas sa bitay. Ibig sabihin na paralyzed, hindi na siya nakakapaglakad. Kaya, noong nahuli ang katipunan, nahuli si Adriano at ang kanilang mga kasamahan at pinatay. Ngunit, dahil sa kalagayan ni Mabini, hindi siya pinatay. Nilipat lang siya sa ospital ng mga bilanggo. So, nanatili siya sa Laguna at dito niya sinulat ang kanyang first serious political writings. So, ano nga ba ang naging impluwensya ni Apollinario Mabini? So, nabanggit dito na ang katipunerong si Antonino Guevara ay nakapagkita sa abogado niyang si Mariano Crisostomo. Ang katipunerong ito ay manunulat. So, sinabi no kanyang abogado, si Crisostomo, na makipagkita siya kay Mabini sa Malate. Kaya, noong Pebrero, sinabihan ni Mabini si Guevara para sa kanyang mga kailangan para sa isusulat na constitutional program para sa ikabubuti ng bansa, ngunit hindi sila nakahanap ng printing press na makapaglilimbag nito. So, nang maghanap naman si Aguinaldo ng taong makapagbibigay sa kanya ng ideya para sa pampulitikang issue, nirekomenda ni Felipe Agoncillo si Mabini. Sinabi niya na, mayroong gintong utak si Mabini. Parang ganun yung sinabi niya. Kaya, inutusan ni Aguinaldo ang maraming kawal o sundalo na dalhin si Mabini mula sa Laguna hanggang sa Cavite. At napakinggan niya ang pagbasa ng Act of Proclamation. Siya din ang naging closest advisor ni Aguinaldo at depensa ng revolusyon at kalayaan. So, back sa influensya ni Mabini. So, from dictatorial government, naging revolutionary government nang nakilala si Mabini. Ang layunin nito ay magkaroon ng kalayaan, pagkilala, at pagkakaroon ng true republic. Wala na ring nabanggit na taga-protekta ng bansa natin sa
revolutionary government. So, ito ay nagbigay ng simpleng struktura ng pamahalaan. So, meron ng presidente at 4 na misyonero, pati na rin ang Kongresong Revolutionary or Revolutionary Congress. Ang Kongreso ay nagsisilbing taga-hukom na sa provincial government, which is yun yung Article 21. At ang Article 32 naman ay ang mga tagubilin sa pagpapatupad ay dapat ibigay. Ito ay napubahan noong June 27. So, ang July 25 at September 26, doon na naghirang ng posisyon sa gobyerno. Wait lang. Okay. So, itinuturi ang impact at development ng direksyon ng revolusyon ay kita-kita hindi lamang sa June 23 Proclamation, kundi pati sa mensahe na isinaad ni Aguinaldo. So, ang impluwensya ni Apolinario Mabini ay tinuturi na Revised Declaration of Independence. Kasi madami siyang binago sa naisulat na Act of Proclamation at marami din siyang naitatago ukol dito. So, ay hindi pa pala. Ang layunin ng revolusyon ay upang mabawi ang soberanya na mula sa taong under the natural law, binubuo ng mga tao under sa batas para sa mga Pilipino, para magkaroon ng true republic. Yun yung revolutionary government. So, next, August 6. Okay. Nagpahayag sa Aguinaldo sa ibang bansa ukol sa revolusyon at pagkasaayos ng pamahalaan. Pagkilala mula sa ibang bansa. So, in-name ni Aguinaldo na magkaroon ng parang pangalan ang Pilipinas sa ibang bansa. Kasi, syempre, kakasakop pa lang ng mga Espanyol, gano'n. So, nagkaroon ng 9,000 na Espanyol na bilanggo at 30,000 na regular army naman. So, dito na nagsimula ang pagkakaroon ng eleksyon sa mga pueblo. So, ang mga pueblo tulad ng Santa Cruz, Sampaloc, Paco at Ermita, doon nagkaroon ng eleksyon noong August 29. So, noong September 8, si General Otis, siya ay Amerikano, ay hinihiling na bawiin ang mga Pilipino na sa labas ng lungsod. Nagbanta si Otis na magkakaroon ng laban kung hindi susunod ang mga Pilipino at si Aguinaldo ang magiging responsable sa mangyayari sa mga Pilipino. Nilipat ni Aguinaldo ang kanyang kapitolyo mula Bacoor papuntang Malolos noong September 16. Noong araw din na yon, humingi ng mas maraming kasamahan si Otis kay Washington. So, September 4 decree. Ito ay itatag sa Bacoor. So, naghirang si Aguinaldo ng mga delegado para sa mga probinsya na hindi nagsagawa ng eleksyon o hindi maaaring nagsagawa ng eleksyon. Ang ilan sa mga ito ay ang pinaka-edukadong taong naninirahan dito. So, ito yung mga listahan ng mga delegado at kongreso na na-elect or pinili ni Aguinaldo in-appoint. So, mayroong dalawang importanteng grupo
Yan, medyo bibilisan na natin. Yan, ang una ay ang binotong delegado at ang pangalawa ay yung pinagsama-samang general at military commanders. So, ang unang grupo ay miyembro ng Provincial Principalia o Provincial Military Leadership. Mayroon itong 40 na kasama. Samantalang sa pangalawang grupo naman ay ang mga dating katipunero at mga pinuno. Kasama na rin ang iilang dating kasamahan ni Aguinaldo. Nabanggit na ang iilan sa mga hinirang na delegado ay hindi pa nakikita or nakakapunta sa lugar na kanilang i-representa. So, parang ang weird, pero gano'n talaga dati. So, meron dalawang talumpati na ginawa si Aguinaldo. Ang unang talumpati ay ukol sa pagkakalaga ng tungkulin ng mga kongreso na nasa Tagalog. So, sinabi niya rito na katatapos lang ng gera. Binanggit niya rin na ang Pilipinas ay may hukbo, kongreso at pamahalaan. At ito ay ebidensya na ang bansa ay isang sibilisadong komunidad. So, ikalawa naman ay ang makabayang talumpati. Yan, ang kongreso ay mayroong katawan na pambatas. Ibig sabihin, ang kongreso na ang mamamahala sa paggawa ng mga batas. Ang kongreso bilang pambatas ay nakapasa lamang ng dalawang importanteng kilos. Dalawang importanteng kilos. So, ang dalawang importanteng kilos na ito ay yung sa utang. Pambansang pautang ng 20 million pesos na magkakaroon ng buwis kada ano na buwan. Ang pautang na ay maaaring ari-arian ng bansa. Naaprubahan ito noong November. So, ito ay tinuturing na pangunahing batas ng kontemporaryong panahon. Also, ang Constitutional Draft Committee, nag-aral sila, nagtrabaho, dahil wala silang katulong sa paggawa ng batas. Sila yung mga gumagawa ng batas. So, next, 3 constitutional drafts. So, ang constitutional drafts kasi, para siyang draft, alam niyo sa TikTok draft, gano'n, parang practice, gano'n, parang hindi pa siya approved, hindi pa siya tama, gano'n. So, mga batas to, draft ng mga batas na ginagawa ng Kongreso o parte ng Kongreso. Ang unang nagawa ay si Mabini dahil siya ay suporta sa Kongreso kahit hindi siya miyembro nito. Sunod si Paterno, presidente naman ng Kongreso. At sumunod si Calderon dahil namumulitika siya sa mga miyembro. Naging committee draft siya. O naging tagagawa ng committee draft. Nailimbag noong October 21 at dito nagsimula ang debate. Ang unang tanong ng Kongreso ay kung magagamit ba yung committee draft na ginawa ni Calderon ng buo. Tinanong si Calderon at pinagtanggol naman nila ang ginawang draft. Bumoto ang mga miyembro noong October 28 at nanalo ang komite by 36-7. Ang mga tao ay walang alam sa tungkulin at etika ang siyang magsusulat ng bilang ng boto. So, ang unang article by Arcadio G. Del Rosario. Hindi ito tumutukoy sa teritoryo na tinatawag na Pilipinas, kundi ito ay ang artikulo ay hinaharap ng bansa at hindi ng estado. The political association of all the Filipinos constitutes a nation whose state is dominated
the Filipino Republic. So, pinag-usapan ito sa Kongreso at nagkaroon ng provision. The Filipino Republic is free and dependent. So, eto ang susunod na tatlong artikulo. Ito naman ay ukol sa paghihiwalay ng relihiyon at estado o ng church and state. So, una, pagprotekta sa faith at ministers of the Roman Catholic Apostolic Religion. Ang pangalawa naman, Article 6, it is not against public morals nor good custom and does not subvert the security of the nation. And Article 7, the procurement and exercise of all employments and offices of the Republic. Likewise, the acquisition and exercise of civil and political rights are independent of the religion of the Filipinos. So, merong amendment. Ito naman, the state recognizes the freedom and equality of all faiths, as well as the separation of church and state. Dito na, tapos yung, ay hindi pa. Kumbaga, dito lang natapos yung pag-uusap tungkol sa separation ng church at state. So, October 29, maraming dito napag-usapan, maraming nangunghuli sa pagpunta sa mga meeting nila sa Kongreso kung saan sila nagdebate, bumoboto, kung ano ang magiging batas. So, dahil malayo ang iba, tumulong si Arcadio G. del Rosario sa mga nangangailangan na delegado. So, simula nung November 21, magkakaroon ng dalawang meeting. Kasi, before ata, one meeting per day, then 3 days per week. So, nahihirapan yung mga ibang tao na pumunta sa Manila at sa ibang probinsya, kaya pinadali na lang nila ito. Ito na, separation of church and state. Dahil, kaya ito pinag-usapan, dahil separation of powers. So, naging pinuno ng bloc in favor of legislative supremacy sino ba yun? Nakalimutan ko. Si Del Rosario, yung kanya po kong binabagat, si Arcadio G. Del Rosario. So, contrary bloc led by Mabini naman, hanggang hindi pa napapakilala bilang international community ang bansa or ang nation natin. The Filipino and their national and individual rights. So, since nagkaroon na ng individual rights noong time na yun, nagkaroon din ng national rights. Ngunit, ito ay pinapalagay na obligasyon ng bawat isang mamamayan na tumitira sa nation na yun o sa bansang yun. Ang presidente ay may otoridad na magbigay ng batas sa assembly at ang miyembro ng kabinete ay may karapatang magsalita. So, ito na ang issue of language. Ito ay maaaring kontrolin ng batas lamang tungkol sa wikang ginagamit sa publiko at aksyong panghutuman. Nung time na yun kasi, wala pang language na itatatag. Since sinakop sila ng Espanyol, Spanish ang ginagamit nilang wika, ngunit wala pang wikang opisyal. Constitutional Program of the Filipino Republic. So, ang iilang probisyon tulad na lamang ng pagiging opisyal na wika ng Ingles, pati na ang death penalty na para lamang sa military insubordination, naniniwala si Mabini na ang proclamation noong June 12 sa Kawit ay napaaga at walang ingat na isinulat. Para sa kanya, mali ang sinabi na ang Pilipino ay nasa ilalim ng US military. So, nangyari na ang proclamation. Sinubukan niyang isalba ang sitwasyon. Ang suwesto niya ay ginagawa niyang ginalo. Lalo na ang pag-organisa ng local government at pagkakaroon ng legislative assembly.
So, ang status ni Aguinaldo ay head of the revolution. Sinabi ni Mabini na ang paggawa ng konstitusyon ay hindi tama ang panahon dahil hindi pa naaasam ang tunay na kalayaan ng bansa. So, parang malapit na tayo. So, negosasyon sa mga Muslim. Dito na magsisimula yung parang issue ng Catholic at Muslim. So, nagkaroon ng negosasyon sa mga Muslim sa Polo at Maguindanao upang magkaroon ng national solidarity at magkaroon ng respeto sa kanilang paniniwala at tradisyon. Ang Malolos Congress ay hindi nakikita ang pakikipagsama ng mga Kristiyano at mga Muslim. So, sumulat si Aguinaldo sa Sultan ng Sulu. So, sinasabi dito na nagkakaroon ng cultural bias at political neglect ang mga Kristiyano. So, dahil hindi na naaprubahan ang kagustuhan ni Aguinaldo na isama ang mga Muslim sa Kongreso, nagkaroon ito ng problema sa mga Muslim sa Mindanao. Ito ay naging parte na rin ng colonial occupation. Simula noon, nagkaroon ng problema ang mga Muslim sa mga Kristiyano. So, dito na nagkaroon ng dalawang importanteng kaso sa politika. Una, pagkakaroon ng lugar ng mga Muslim sa bansa. Dahil ito yung time na pinaglalaban pa nila yung karapatan nila na magkaroon ng place dun sa state or sa kongreso. Pangalawa naman sa Visayas, ang revolusyon sa Panay at Negros na hindi umuusad. So, next is February 4. Dito na nagsimula ang Filipino-American War kung saan mayroong tatlong tao na nakulong dahil dito at magpapatuloy yung kwento tungkol dito sa susunod na chapter. So, thank you. Sobrang ang tato. Tapos na!